evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day mga boss, and another unit naman yung i-share and i-feature ko ngayon. And yung unit na i-share ko sa inyo ngayon is isang DA17V automatic 4x2 Tiptronic power window RO6A engine non-turbo. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. So bago ko pong umpisahan yung video mga boss, nais ko lang pong pasalamatan and shoutout si Sir Marlon Kirante. I think taga Mindoro sila, but yung unit is i-deliver namin sa may Batangas, and sila na din po yung magdadala ng unit papuntang Batangas. So shoutout po sa iyo sir, and maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa KMJL Surplus Trading. So yung unit mga boss is isang DA17V Tiptronic 4x2 power window RO6A engine non-turbo. Ayan. So, yung kulay po nito mga boss is two-tone, black and red. Actually, yung kulay na napag-usapan namin before is yung pinakamalapit talaga sa candy tone red. Since mas mahal po yung candy tone red, so ito po yung pinakamalapit talaga sa candy tone red based po sa taga-timpla namin sa paint shop. And ayun, sa registration naman ito, mapa dark red, light red, any color of red. Red po yung naka-indicate niyan. So red and black po yung naka-indicate sa CR nito since two-tone naman. And yun, isa-isahin natin kung ano yung meron dito. So meron po siya. Lahat po ng ating babanggitin mga boss is request po yan ng ating buyer. So meron siyang hood chrome, meron po siyang fabricated frame ng fog lamps. And meron po siyang fog lamp. So yung fog lamp na nilagay natin mga boss is angel eye na po yan. And then meron din po siyang round na ilaw. So iba po yung ilaw dito, iba din po yung sa gilid. Ayan. So meron po siyang Japan rims and tires. So Japan surplus po yan mga boss, galing sa mga wagon. Pina-add din po yan. Meron po siyang syempre setup natin sa ating mga tint na 3M tint. So tawag dyan, medium black, super black, medium black sa likod. And dito naman sa harap is yung tinatawag natin na magic tint. So mas malinaw po yung vision natin dito. Syempre driver po yan. Dyan po nakasalalay yung driver lalo na paggabi. So kailangan talaga yung nilalagay natin dyan is medium black. So meron din po siyang carrier mga boss. So sa carrier naman mga boss, indicated na din po yan sa ORCR niya. Meron po siyang nakalagay na with detachable carrier. So, pwede natin tanggalin and ikabit anytime. So far, yan lang naman yung mga pina-add ni Sir Marlon sa panlabas mga boss. Wala po sila masyadong mga accessories na pina-add na nakikita natin sa labas. Bukod lamang dito sa ating Japan rims and tires. Isang wrap around tint. Isang roof carrier na indicated sa ating ORCR, and fog lamps with frame and yung ating hood chrome. So dyan pa lang mga boss, pormadong na yung unit. So iba talaga yung nabibigay na karisma ng mugs. Kahit Japan mugs pa yan, gumaganda talaga yung unit pag naka mugs kung ikukumpara natin sa mga steel rims. So hindi po siya power mirror mga boss, manual lang po siya, but meron naman mga DA17V na power mirror din. But this time, yung unit nila sir is non-power mirror, but power window po yung front na window niya. So sa likod naman is manual po siya. Ayan, manual po yan. Tanging harap lamang po yung ating power window. And yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pagka mga DA17V mga boss, basta power window or non-power window, basta ordinary mga boss, hindi po fabric yung mga door pad niya. Plastic lamang na may konting design. Ayan. So pag power window naman sa mga DA17W mga boss, meron po siyang original na extra compartment sa taas. So madami po tayong pwedeng ilagay dyan mga boss. Mga gamit, mga papeles. Ayan, safety po dyan. And syempre, meron silang pinalagay na upholstery. So yung upholstery niya naman mga boss is sobrang customized. Aside sa design nito na may combination ng light beige and black, yung design niya is di ko lang alam anong tawag dito Hindi naman to honeycomb. But ayun, ito yung pinili nila. Requested ng owner to. And syempre yung likod customized. So yung likod naman mga boss, alam ko maninibago kayo dito.
So tinanggal natin yung original na likod and nag-fabricate ng buong sandalan sa likod. So syempre dahil fabricated mga boss, meron po silang another customized na headrest. So eto mga boss, may kamahalan nga lang. Syempre dahil nga customized po yan, meron po siyang tatlong headrest. Ayan. And syempre kung ano yung design dito sa harap, yan din po yung design dito sa likod. And meron po siyang brand new na mattings, front, center, and pinakadulo. And meron din po silang extra back seats. Ayan. So extra back seats natin mga boss, sobrang gamit po yan. Wait lang Ayan. Sobrang gamit po yan mga boss kasi pwede natin lagyan ng mga kahit na anong bagay. Mga tools, mga coolant, extra oils, brake fluid. Ayan. So aside from extra seats mga boss, pwede din po itong lagyan ng mga gamit. So ceiling niya mga boss is felt. So yung felt natin mga boss is kulay black po yung, kasi dalawa yung options nito merong light gray, dark gray, and yun yung black. So black po yung nilagay natin, and meron siyang mga brand new na tocks or clips, and syempre yung mga tawag dito, side pads niya naka-felt na rin, and also the back pads. Ayan, so pag nag-avail tayo ng felt or ng leather mga boss, automatically kasama po yung ating side pads and back pads. Ayan, so silipin natin ulit dito sa kabilang side mga boss yung kanyang customized na upuan. Ayan, sobrang ganda niyan mga boss, and meron na po siyang headrest. So medyo pricey lang, syempre may additional from the standard na upholstery natin. So message lang po kayo mga boss kung magkano yung inabot ng ganitong upuan. And syempre tapusin nyo po yung video para malaman nyo po yung kabuuan na setup ng ganitong unit. So dito tayo sa interior mga boss. Syempre mawala na lahat, wag lang itong ating water temperature gauge. Ayan. So aircon power steering na din po ito mga boss. So meron din po siyang touchscreen stereo na 9 inches. Android na po yan mga boss with reverse camera. So dito naman basta mga Tiptronic mga boss, ganito po yung itsura ng kanyang tawag dyan, panel gauge. Ayan, so hindi po sila katulad ng mga 17W mga boss na yung kulay blue yung lights. So ito yung standard ng mga 17V pag non-turbo and hindi po wagon. So pag turbo naman, kahit semi-wagon, basta straight matic mga boss na turbo, parehas po sila ng panel gauge ng mga 17W. So Tiptronic po siya mga boss, automatic, and then pwede natin i-manual plus minus. And syempre kung mapapansin nyo, converted po yan yung ating shifter. So originally galing Japan mga boss, andito po siya sa right, and yung ating switch ng aircon is andito sa left. So converted po natin lahat ng units mga boss from right to left. Syempre mas convenient, mas safe, and hindi nangangawit yung kamay natin. And syempre mas safety, halimbawa pag may mga pasahero tayong bata dito sa harap, malayo sa kanila. So imagine niyo na lang mga boss, dalawang kamay yung hawak natin sa manibela, and then yung shifter mas malapit sa pasaherong bata, biglang hihilahin ng bata yung shifter, syempre may possibility na madidisgrasya tayo or masisira yung unit. So aside from safety, aside from convenient mga boss, syempre mas pinapanatili natin magmukhang commercial yung ating unit. And syempre also yung ating dashboard mga boss, kung ano yung original from Japan, from color, from textures, yan din po yung hinahabol talaga natin as much as possible para magmukhang malinis and magmukhang commercials yung ating interior, yung ating dashboard, and ayun, mas malinis, mas maliwanas tingnan mga boss. And syempre converted po ito using secondary gearbox. Lahat naman po ng unit natin dito mga boss sa KMJL Surplus Trading is converted po using secondary gearbox. So wala po tayong ibang pamamaraan dito bukod lamang po dyan sa ating secondary gearbox mga boss. So I don't know sa ibang builder, alam ko naman meron talaga ibang builder mga boss na
gumagamit ng ibang pamamaraan, hindi sila gumagamit ng mga secondary gearbox, but wala tayong bad comments dyan. Siyempre, iba-iba tayo ng pamamaraan, iba-iba tayo ng mga diskarte, but tayo dito sa KMJL Surplus Trading is gumagamit talaga tayo ng secondary gearbox. Tested na po yan mga boss, ilang unit na po yung ating nalagyan dyan since day 1 ng ating pagsisimula dito sa KMJL Surplus Trading. So nga pala mga boss, kasama din po ito sa ating 9 units na ibabiyahe papuntang Luzon. So idadrop natin tong unit na to door to Batangas, and sila na po yung kikita sa amin dun sa Batangas para kunin yung unit and ibabiyahe nila, I think papuntang Mindoro. Ayan. So hanggang Batangas lang po yung biyahe natin dito. And yung pinakamalayo nating biyahe is aabot po tayo sa Nueva Ecija, itong ating DA16T. So abangan nyo po yung full vlog mga boss sa biyahe nating Luzon. And yun, presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuan pong presyong inabot po ng ganitong setup is umabot lamang po ng 315,000 pesos. 315,000 pesos. Lahat-lahat na po yan. Yung mga accessories na nabanggit natin, kasama na po yung paint, any color na gusto nyo. Kasama na PMS, and syempre direct po sa pangalan nyo po yung registration. Brand new battery, and ayun, lahat-lahat po ng mga accessories na pinakita natin, 315,000 pesos. Bukod pa po dyan yung ating shipping fee papuntang Batangas. So sa mga nag-i-inquire sa atin, pag-usapan na lang natin mga boss, yung shipping, pag-usapan na lang natin, depende po kung saang area po kayo exact na pagdi-delivery natin sa Luzon. So message na lang po kayo mga boss. At syempre mga boss, bukod po dito sa ating mga pinakitang accessories, kasama na din po dito yung ating heavy PMS and brand new battery. So heavy PMS mga boss is napakadami, from change oil, syempre dahil Tiptronic to, cleaning ng AGS, palit ng gear oils, cleaning ng throttle body, intake manifold, mga injectors, mga sensors, palitan ng spark plugs, check ng coils, cooling system, yan, importante yan. T-cap, thermostat, radiator cap, under chassis, ball joints, stub link, brake shoe, brake pads, lahat-lahat po yan mga boss, and madami pa tayong hindi nabanggit. And syempre, nagsasagawa tayo ng road test. After road test or during road test, meron tayong ninonote kung ano po yung mga napapansin nating problema, and babalik tayo dito sa shop. And tatrabahuin natin kung ano yung dapat trabahuin. And then meron tayong final road test bago tayo babiyahe papuntang Luzon. So sa door to door naman natin mga boss, syempre napakalaking bagay yan. Biruin nyo 3 days, 4 days na biyahe hanggang makarating ng Luzon. Laking bagay po yan. Kino-consider natin na isang endurance test. So dun pa lang, kung may problema yung unit mga boss, hindi yan aabot ng Luzon. So sa awa ng Diyos, lahat naman po ng mga unit na hinahatid natin papuntang Luzon, umaabot naman talaga ng Luzon dahil nga meron tayong sinagsagawang heavy PMS and road test. And syempre kung sakaling magkakaproblema naman sa biyahe mga boss, ayan, meron tayong mga nakaredit dito na mga gamit. Ayan, meron tayong mga pyesa mga boss. Yung mga crates, punong-puno po yan ng mga pyesa. Ayan, nakaready na po. Papansin nyo, meron pa tayong mga compressors, alternators, lahat-lahat mga boss, from oils, transmission, kumpleto tayo. Pakita ko lang saglit. Ayan, no, meron tayong mga intake manifold, injectors. Ayan, kumpleto. Napakadami niyan mga boss, kaya wag po kayong mag-alala talaga. Kasi lahat naman po talaga ginagawa natin para sa unit nyo and para po ma-deliver natin yung unit and mabigyan po kayo ng ano ba tawag dyan? Mahatid natin yung unit sa inyo ng buong buo na walang problema. And kung meron namang magiging problema in the future mga boss, syempre hindi po namin kayo pababayaan. Kung meron kayong kailangan pyesa, basta mga boss, tulungan na lang tayo, walang problema po yan, madali kaming kausap. Minsan nga lang matagal talaga kaming makapag-reply. Anyway mga boss, sa mga gusto pong mag-inquire, message na lang po kayo sa ating official Facebook page. And doon na lang natin pag-usapan. So pwede din po kayong
kumontak sa ating bukod sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading, pwede din po kayong rumekta sa aking official Facebook page or official Facebook account mga boss na Kim Luis Busalian, yung nakikita nyo sa screen, and also to my partner na si Kitty, yung nakikita nyo sa screen. And pwede din po kayong rumekta sa aking cellphone number mga boss, smart na 0999-880-2420. Pag-usapan na lang natin lahat ng mga katanungan yung mga boss, yung mga quotations nyo. Ayan. And sa mga nagme-message din po sa ating Facebook page mga boss, humihingi po talaga kami ng paumanhin dahil sobrang tagal po kayong nare-replyan. Sa dami po kasi ng mga nag-e-enquire sa atin, hindi na natin na re-replyan talaga halos. And kung gusto nyo talagang ma-replyan mga boss, halimbawa umabot na ng 2 days hindi pa kayo na-replyan, pwede nyo pong i-bump yung mga mensahe nyo po mga boss. And yun, pwede din po kayong mag-message sa aming mga Facebook and sa smart number. So pag-usapan na lang natin lahat mga boss. And maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga boss sa patuloy nyo pong pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading. And see you po sa ating next vlog.